Kabanata 1091. Nahirapan si Iris Cross na maniwala dito. Sinabi niya, kung ang Nelson Mayo na nakita ko ngayon ay peke at kinuha na niya ang posisyon ng direktor, bakit hindi na lang niya pinatay ang totoong Nelson at tapos na? Tumawa si Iris. Kung kayang patayin siya ng peke, hindi siya hahanap ng doktor na magpapagamot sa kanya. Ang hula ko ay ang mga pangunahing diskarte at sikreto ng Sterling Technology ay nasa totoong Nelson pa rin. Kahit na kinokontrol ng peking Nelson ang totoong Nelson gamit ang mga droga, hindi pa rin niya makuha ang mga pangunahing pamamaraan at sikreto. Higit pa rito, kahit na nakuha niya ang kanyang mga kamay sa mga ito, maaaring hindi niya magamit ang mga ito sa kanyang sarili. Kaya, para mapanatili ang Sterling Technology at ang kanyang trabaho, gagawin ng peking Nelson ang lahat para mapanatiling buhay ang totoong Nelson. Talaga, ang lahat ay kasing linaw ng araw. Napalunok ng laway si Iris at natatakot na sinabi, kung ganoon, bakit dito pa tayo nananatili? Ano ang pagkakaiba nito sa patuloy na pagsubaybay ng peking Nelson? Umiti si Thomas. Inaasahan lang. Sinusubukan mong labagin ang kanyang mga interes, tiyak na mabibigo ito. Dahil gusto niya kaming subaybayan palagi, maaari naming samantalahin ang pagkakataong ito at mas mapalapit sa kanya na inilalantad siya kapag mayroon kaming pagkakataon na iyon. Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy si Thomas. At ipaliwanag naman kung bakit hindi nag-aalala at nakaka-relax si Jed Motley. Talagang wala siyang pakialam na ako ang pumalit sa kanyang posisyon. Ito ay dahil alam niya na ang lahat ng mayuon ako ngayon ay huwad na awtoridad. Mukhang nagkakaroon ako ng oras sa aking buhay ngunit sa katunayan, ginagawa nila ito upang paghigpitin ako. Kung ilantad ko man ang kahit katiting na mga kapintasan, magiging masama ang mga bagay para sa akin. Napatulala si Iris. Siya ba talaga? Si Jed na mukhang Pino, may kultura, at may marangal na pagkatao, ay may lihim na motibo. Hindi siya pupunta ng ganoon kalayo, hindi ba? Sabi ni Thomas, Miss Iris, isang taong ganap na walang pakialam sa material na pakinabang ay hindi umiiral sa mundong ito. Si Jed ay kinukuha ng direktor mula sa murang edad. Siya rin ang naging kahalili ng Sterling Technology na nagpainit sa lahat ng kaluwalhatian. Ngunit ako ay nagpakita at pumalit sa kanyang posisyon bilang kahalili. Sa hindi malamang dahilan, wala siyang pakialam dito. Kakaiba iyon. Sa katunayan, kung siya ay nawala ng galit at naghagis at nagtantrum ngayon, mas nasusumpungan ko na ito ay mas makatotohanan. Umayag naman si Iris. Iyon din ang dahilan kung bakit iniisip ko na may mali kay Jed. Ang kanyang pag-uugali ngayon ay perpekto at walang kamali-mali tulad ng isang karakter sa isang serye ng drama. Masyado lang peke. Natigilan si Iris habang kinukwento ng dalawa ang tungkol kay Jed. Akala niya ay isang disenteng lalaki si Jed, pero huno na may ganoong kadiliman sa likod ng kanyang mga kilos. Umiling siya sa sobrang sama ng loob. Size, parang hindi ko na kayang makipagsabayan sa train of thoughts mo. Ang paglalakbay ko sa Central City ay nagdala lamang ng problema sa iyo. Tumawa si Thomas at sinabing, paano nangyari iyon? Kung hindi dahil kay Miss Cruz, hindi ako nakakasigurado na impostor ang nakilala ko imbes na tunay kong ama ngayon. Sabi ni Iris, pero ang galing ng acting mo. Para kayong tunay na mag-ama sa piging. Wala akong mahanap kahit isang kapintasan. Nagkibit balikat si Thomas, kung hindi ako maglalagay ng magandang palabas, paano ko? Mahahanap ang kanyang mga kapintasan. Miss Cruz, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay panatilihin ang iyong nalulungkot na pagkukunwari at hayaan kaming hawakan ang lahat ng iba pa. Ayos lang sa akin iyon. Ang tiyahin mo, Miss Iris, ay isang acting coach. Ang pagpapanggap lang na malungkot ay wala sa akin. Napag-usapan ng tatlo sa silid kung ano ang susunod na dapat gawin. Tanong ni Iris, ano ang magagawa natin para makilala ang totoong Nelson? Mahinahong sumagot si Thomas, maghihintay lang tayo. Maghintay. Tama, ayon sa impormasyon na mayroon kami sa kasalukuyan, ang aking tunay na ama ay kontrolado ng droga at ang kanyang buhay ay nakataya rin. Hinding-hindi papayag ang peking Nelson na mamatay siya. Kaya, ang sandali na ang aking ama ay may malubhang karamdaman ay ang oras na talagang makikilala ko ang aking ama. Bagaman ito ay malupit, ito ang katotohanan. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay hintayin ang tunay na Nelson na magkasakit. At sa oras na iyon, ang lahat ay nasa medikal na kakayahan ni Thomas upang lumikha ng pagkakataon para magkita sila. Kabanata 1092. Sa isang stall sa night nakaupo sa sulok na may market, dalawang lalaki ang dalang kebab at beer. Galit ka pa rin ba?
Tanong ni Jed Motley. Sa tingin mo ba ay posible na hindi ako? Sagot ni Craig Eastwood. Gustong guluhin ni Craig si Thomas sa maghapon, ngunit sa halip, tinuruan siya ni Thomas ng leksyon. Nauwi si Craig na parang hostess, nagbuhos ng alak para sa iba sa buong tagal ng piging. Nawala ang kanyang reputasyon. Paano pa niya mapapamahalaan ang kanyang mga subordinate sa linya pagkatapos nito? Mapapanatili pa ba niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pananaliksik at pag-unlad? Ako ay galit na galit. Napakagat si Craig sa kebab, parang kinakagat niya si Thomas. Tumawa si Jed at nagsali ng isa pang baso ng beer kay Craig. Ang dami kong binigay sa'yo pero hindi mo pinansin. Sino ang maaari mong sisihin kung bakit gusto mong tumalon ng baril? Sabi ni Craig sa malungkot na tono, sino ang nakakaalam na ang bastos na iyon, si Thomas, ay mahilig uminom? Parang hindi siya tao. At saka, bakit ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ba para sa'yo? Tingnan mo ang iyong sarili, nagtrabaho ka ng husto para sa direktor sa loob ng maraming taon at nakakuha ka ng parehong merito at mahirap na trabaho. Hindi banggitin ang iyong reputasyon sa Sterling Technology ay mataas din. Kailangang nakalaan sa iyo ang posisyon ng kahalili. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang biolohikal na anak ng wala saan. Hindi nga namin alam kung saan siya kinuha ng direktor. Hindi pa sila nakakagawa ng paternity test. Tumawa si Jed nang walang sinasabi. Naging balisa si Craig. Hoy, ako lang ba o wala ka talagang pakialam? Hindi ka naaabala, ngunit ang mga nasa paligid mo ay nag-aalala para sa iyo. Mukhang nag-aalala ako sa wala. Kapatid, ganoon ka ba talaga kamahal at handang bumitaw sa iyong posisyon? Handa ka bang tulungan si Thomas? Hindi nararapat na hindi magbigay ng kaunting paliwanag pagkatapos ng maraming tanungin. Misteryosong kumilos si Jed habang nagsasali ng beer. Huwag kang mag-alala. Kung ano ang pag-aari mo ay sa huli ay magiging iyo. At kung ano ang hindi sa iyo ay hindi kailanman magiging. Dang, napakahiwaga. Tumawa si Craig. Sabihin mo sa akin ang totoo, kuya. Matagal na ba talaga kayong nakikipagsabuatan sa direktor? Mababaw ba talaga ang posisyon ng direktor? Tumawa si Jed. Malalaman mo rin sooner or later. Kung tungkol sa kung ano ang dapat mong malaman o hindi, hindi ko sasabihin sa iyo kahit na patuloy mong itanong tungkol dito. Umuso si Craig. Dito ka masama. Ano man ang palagi mong sandalan kay Nelson Mayo. Hindi ko alam kung bakit ka loyal sa kanya. Ngunit bilang isang kapatid gusto kong ipaalala sa iyo na si Nelson ay isang matandang soro, hindi ka dapat magtiwala sa kanya ng madali. At kung talagang anak ni Nelson itong si Thomas, bakit niya sasaktan ang sarili niyang anak? Mag-ingat ka sa kanila, Jed. Tumango si Jed. Isaisip ko ito. Pagkatapos ng isang post, tumingin siya kay Craig at sinabing, papaalalahanan din kita. Inimbestigahan ko si Thomas. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat pabayaan. Huwag mo siyang pukawin sa hinaharap. Ano ang malaking bagay? Hindi ba siya ang dating punong opisyal na namamahala sa Southland District at ang God of War ng kanlurang baybayin? Napamura si Craig. Unfortunately, may mali sa utak niya and he decided to resign. At ngayon wala na siya. Kaya bakit hindi ko magawang makipaglokohan sa kanya? Siguradong guguluhin ko siya sa hinaharap kung hindi ko mapigilan ang galit ko sa nangyari ngayon. Walang magawang umiling si Jed dahil hindi niya alam ang sasabihin. Sa wakas, sinuri niya ang kanyang nalalaman. Nagbitiw si Thomas sa kanyang posisyon bilang punong opisyal na namamahala ng walang dahilan, sumuko sa pagiging Diyos ng digmaan, at nagpa siya na maging isang normal na mamamayan. Bakit? Matapos maging normal na mamamayan, ang una niyang ginawa ay ang lumipat sa Central City para lumahok sa pagpili ng doktor. Muli, bakit? Ang misteryo ay hindi pa nabubunyag. Tumawa ng malakas si Craig. Hindi ko maintindihan itong masalimuot mong pag-iisip. Anyway, siguradong guguluhin ko si Thomas hanggang sa huli. Sisirain ko siya sa public meeting bukas. Lumipas ang gabi. Kinaumagahan, nakatanggap si Thomas ng imbitasyon mula sa Sterling Technology na dumalo sa pampublikong pulong sa 20 minuto hanggang 10 ng umaga. Ang mga senior executive ng Sterling Technology ay dadalo sa pampublikong pulong na ito para formal na tanggapin si Thomas bilang kahalili. Pansamantalang matutukoy din ang posisyon at functionality ni Thomas sa Sterling Technology. Pumili si Thomas ng suit at lumakad sa pangunahing pasukan sa Sterling Technology sa buong view ng publiko. Umupo siya sa upuan sa kaliwa ni Nelson sa harap ng lahat.
Si Thomas sa kaliwa at si Jed sa kanan. Sila na ngayon ang kaliwa at kanang kamay ni Nelson. Masayang sinabi ni Nelson, lahat, naniniwala akong alam ninyo na ang nakaupo sa kaliwa ko ay ang anak ko si Thomas Mayo. Naghiwalay kami ng maraming taon at napuno ako ng emosyon sa aming muling pagkikita. Ipapahayag ko sa publiko na si Thomas ay opisyal na nakumpirma bilang aking kahalili sa pampublikong pulong na ito ngayon. Susunod, babasahin ng mga kasamahan mula sa legal department ang draft ng kontrata. Kahit isang draft ay ginawa. Tila masyadong nagmamalasakit si Nelson sa bagay na ito. Hindi ito biro. Kung nagkataon lang na namatay si Nelson, si Thomas na talaga ang papalit bilang direktor ng Sterling Technology. Ito ay bibinigay na si Nelson ay talagang namatay. Susunod, binasa ng mga kasamahan mula sa legal na departamento ang draft sa publiko. Pagkatapos nilang basahin, sinabi ni Nelson, Thomas, narinig mo na ang buong draft. Kung sa tingin mo ay walang mga issue dito, kailangan mo lamang pirmahan at tatakan ang iyong fingerprint at ikaw ang opisyal na magiging kahalili ko. Salamat, Ama, taos-pusong sabi ni Thomas. Susunod sa agenda. Ang pangalawang item ay upang matukoy ang posisyon at pag-aandar ni Thomas sa kumpanya. Huminto sandali si Nelson at nagpatuloy. Ayon sa talakayan ko sa mga kasamahan mula sa Human Resource Department kahapon, si Thomas ay pansamantalang hihirangin bilang Deputy Director ng Sterling Technology. Una, dapat siyang maging pamilyar sa kung paano gumagana ang bawat departamento at pati na rin ang katayuan ng pag-unlad ng kumpanya. Tulad ng para sa pag-andar, dahil nagsimula pa lang si Thomas, walang mga hinihingi sa aspetong iyon sa ngayon. Ang mga salitang ito ay pumukaw ng kawalang kasiyahan mula sa marami sa kanila. Sinabi ni Craig nang may pagkadismaya, maganda iyan, kailangan mo lang maging executive at huwag gumawa ng anumang trabaho para makatanggap ng sweldo at dibidendo. Hey, hinding-hindi may kukumpara kaming mga nagsusumikap sa mga ipinanganak sa tamang pamilya. Hindi kaaya-aya sa pandinig ang sinabi niya, ngunit naglalaman ito ng katotohanan na marami ang sumang-ayon. Mukhang malungkot si Nelson. Anong sinasabi mo, Craig Eastwood? Direktor, iniisip ko lang na hindi ka dapat maging bias. Kabanata 1093. Kabastusan. Habang ang pagsiklab ng digmaan ay nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Thomas Mayo ay nagkusa na tumayo sa napakahalagang sandali na ito at sinabing, Ama, at Mr. Eastwood. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyong dalawa. Tama, paanong hindi magtatrabaho ang isang tao at mababayaran pa rin? Kaya Ama, bakit hindi mo italaga ang ilang mga gawain para sa akin? Dahil hindi natutuwa si Mr. Eastwood tungkol dito, bakit hindi ako pansamantalang italaga sa kanyang Research and Development Department para makatrabaho ko si Mr. Eastwood? Paano kung ganoon? Tumawa ng malakas si Craig Eastwood. Okay, welcome Sakay. Si Nelson Mayo ay mukhang mas malungkot kaysa sa dati. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya bias o pinapaboren si Thomas. Ang dahilan kung bakit gusto niyang hindi makakuha ng anumang trabaho si Thomas ay upang pigilan si Thomas na makuha ang kanyang mga kamay sa mga pangunahing lihim ng kumpanya. Sa isang paraan, siya ay soft-containing Thomas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng posisyon ng Deputy Director. Gusto niyang walang magawa si Thomas. Napagtanto ni Thomas ang problema nang magsimula ang pulong. Sa gitna ng pag-iisip ng kanyang ulo para sa isang solusyon, si Craig ay tumalon sa kanya sa perpektong timing at ibinigay sa kanya ang kailangan niya. Inakala ng kawawang si Craig na ang kanyang ginawa ay magbubunga lamang ng higit na problema para kay Thomas, ngunit sa katunayan, tinulungan niya ito ng husto. Sa pananaliksik at pag-unlad lamang kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Thomas na makuha ang pangunahing teknolohiya at mga lihim ng Sterling Technology. Ang pagpasok ay hindi naging madali. Ngunit dahil sa kalokohan ni Craig, nakahanap si Thomas ng dahilan para makapasok ng walang anumang issue. Napakaganda noon. Ang kawawang Craig ay nasa dilim pa rin. Binalika ni Nelson ang kanyang ekspresyon at sinabing, kung gayon, kung gayon, kung gayon. Si Thomas ay dapat pansamantalang italaga sa Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad sa pakikipagtulungan kay Craig. Thomas, kahit na mas mataas ang posisyon mo kaysa kay Craig, nandyan ka para matuto at hindi turuan o pamahalaan siya. Medyo nagmamadali si Nelson dito dahil natatakot siyang ma-pressure si Craig kay Thomas sa kanyang posisyon. Humisi si Thomas. Natural. Nandyan ako para matuto, hindi para pamahalaan ang sinuman. Umunat ang noo ni Nelson.
Hindi siya mukhang masaya. Palihim niyang sinulyapan si Jed sa kanan niya. Ganito ba niya pinamahalaan ang kanyang mga nasasakupan? Walang magawang tumingin si Jed. Pinaalalahanan nga niya si Craig noon pero hindi siya pinakinggan ng bastos na iyon. Hindi niya alam kung ano pa ang maaaring gawin. Natapos ang pagpupulong at opisyal na si Thomas ang kahalili at kinatawang direktor ng Sterling Technology. Siya rin ay itinalaga sa Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad upang matuto sa ilalim ni Craig. Sa opisina ng Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad, tinipon ni Craig ang mga tao at ibinalita ang pagdaragdag ni Thomas sa koponan. Gaya ng inaasahan, walang tumanggap kay Thomas. Sa kanilang pananaw, si Thomas ay isang higop ng dugo, walang kabuluhan na walang trabaho at binayaran pa rin para dito. Walang sino man ang magugustuhan ng isang taong may ganoong kalidad saan man sila naruroon. Hindi pinansin ng lahat ng naruroon si Thomas. Isa sa mga miyembro ng Research and Development sabi ni Diana Red, Mr. Eastwood, ang Dream Network ay tumawag upang himukin kaming muli. Ang aming panukala sa pananaliksik ay tinanggihan sa ikalimang pagkakataon ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Napabuntong hininga si Craig. Siguradong ginugulo tayo ng Dream Network. Ang mga kahilingan na kanilang iminungkahi ay walang saysay. Tinabi ni Diana, bakit hindi tayo sumuko sa proyektong ito? Umiling si Craig. Hindi magagawa iyon. Ang dibidendo ng proyekto ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Paano tayo susuko dahil lang sa sinabi mo? Ngunit, hindi namin kayang isecure ang proyektong ito. Pumunat ang loob ng mga miyembro ng Research and Development Department. Kahit na-depress sila, hindi pa rin nila nakakalimutang kulitin si Thomas. Nako, buti sana kung ipinanganak lang tayo sa mayamang pamilya, di ba? Hindi na namin kailangan magtrabaho at may sweldo pa rin kami. Mas maganda ang buhay sa ganoong paraan. Tama, tulad ng isang tao na nagsasabing siya ay dumating upang matuto. Sa palagay ko ay masangkop para sa kanya na sabihin na narito siya para sa isang tea break. Hindi naging masaya ang lahat. Ang tanawin ni Thomas na walang ginagawa sa paligid ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Lihim na natuwa si Craig. Hey, Thomas o Thomas, ikaw din ang naging ganito ngayon eh. Hindi ka ba masyadong kaya? Bakit hindi mo ipakita sa akin kung gaano ka kaya? Tinadya niyang sabihin, tama na. Dapat kayong maghanap ng paraan para malutas ang problema, hindi ikumpara ang inyong sarili sa ilang bog. Wala kang pahinga. Inihambing niya si Thomas sa isang surot sa bukas na katulad ng pagmumura mismo sa kanyang mukha. Tumawa ng malakas ang lahat. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Thomas. Lumakad siya ng ilang hakbang at tiningnan ang mga tinanggihang proposal na nasa desk at sinabing, bilang baguhan, wala akong inihanda na regalo. Paano ito? Hahawakan ko ang pakikipagtulungan sa Dream Network sa aking sarili. Sa loob ng 3 araw, babalik ako na may pinirmahan na panukala bilang regalo para sa lahat. Ano sa inyong palagay? Kabanata 1094. Ang sinabi ni Thomas ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagkatinginan sila na nagtataka. Hindi makapaniwalang sinabi ng technician na si Diana Red, o Young Master, niloloko mo ba kami? Lahat tayo ay nagtutulungan at gayon pa man ay nabigo tayo ngunit sinasabi mong kakayanin mo itong mag-isa. Sino ka sa tingin mo? Tumawa si Craig. Hindi mo masasabi yan. Kahit na ano siya pa rin ang Young Master ng Sterling Technology at ang kahalili ng direktor. Who knows? Baka may kakayahan siya, di ba? Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kopya ng panukala sa mesa. Deputy Director Mayo, ito ang pinakahuling panukala na aming naisip. Kung kailangan mo, kunin mo. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Iyan ay hindi kailangan. Tapat na kung ibibigay mo sa akin kung ano ang hinihingi ng Dream Network. O, kaya hindi mo kailangan ng anumang tulong mula sa pangkat ng Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad. Masasabi mo na. Tumawa ng malakas si Craig. Sige, sa sobrang yabang mo, ano pa ang masasabi ko? Ibigay kay Deputy Director Mayo ang lahat ng hinihingi ng Dream Network ngayon, Diana. Umunat ang noo ni Diana. Ginoong Eastwood, hindi ka nagbibiro, tama. Maaari ba tayong maging napakabaliw tungkol dito? Tek, ano bang nangyayari sa'yo? Tinabi ni Deputy Director Mayo na kakayanin niya ito. Bakit dili-dali ka pa rin? Gawin mo na lang. Sige.
At tubili na ipinadala ni Diana kay Thomas ang lahat ng hinihingi ng Dream Network. Narito, lahat ng kanilang mga kahilingan ay narito. Tingnan mo ang iyong sarili. Napaka-unfriendly ng tono ni Diana. Sige, hintayin mo ang magandang balita ko, sabi ni Thomas habang nakangiti. Sa sandaling ito biglang sinabi ni Craig, Deputy Director Mayo, bagaman may mga bagay na hindi dapat sabihin, gusto kong ipaalala sa iyo ito. Ang iyong negosasyon sa Dream Network sa pagkakataong ito ay batay lamang sa iyong sariling desisyon. Kung may nangyaring mali, ang aming departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad ay walang kinalaman dito. Tumango si Thomas. Siyempre, kung gusto nilang may sisihin dahil sa kabiguan nitong negosasyon, sa akin ang sisisihin. Kung ako ay sapat na mapalad at ang panukalang ito ay malagdaan, ang kredito ay mapupunta sa buong departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad. Walang inaasahan na ganoon kaprangka si Thomas. Siya ang sisisihin kung may pagkakamali at kung ito ay magiging matagumpay, lahat ay makakakuha ng kredito para dito. Ang isinasantibi ang iba pang bagay, ang kanyang pag-iisip at ang pasanin na handa niyang dalhin ay hindi maihahambing sa sinumang ordinaryong tao. Nagulat si Diana at ang iba pa. Hindi nila maiwasang magbago ng tingin kay Thomas. Naawa pa sila sa sinabi nila kay Thomas kanina. Deputy Director Mayo, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Diana sa tonong nag-aalala. Ang salita ng isang Ginoo ay hindi maaaring makuha kapag sila ay sinabi. Hintayin mo lang ang good news ko. Tumalikod na si Thomas at umalis. Nagkatinginan ng lahat at nawala ng masabi. Si Craig lang ang malamig na tumitig kay Thomas. Gusto niyang panoorin si Thomas na bumagsak ng malalim sa bangin dahil sigurado siyang hindi mapapapirma ni Thomas ang panukala kahit anong mangyari. Ito ay hindi dahil sa anumang iba pang panlabas na mga kadahilanan, ngunit ito ay dahil ang Dream Network ay pinansyal na suportado ng ang pamilyang Martin. Ang pamilya Gomez at ang pamilya Martin ay nasa leeg ng isa't isa. Kaya bakit tatanggapin ng pamilya Martin na nag-invest sa Dream Network ang proposal ng Sterling Technology na ipinuhunan ng pamilya Gomez? Walang paraan. Maghintay ka lang mapahiya, Thomas. Hahaha. Habang tumatawa, nakatanggap ng text message si Craig mula kay Jed. Tumingin siya at agad na pumunta sa opisina ni Jed. Tinanong mo ako, Mr. Motley. Umupo. Tumingin si Jed kay Craig. Halata sa kanyang titig ang sama ng loob. Nag-isip siya sandali, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, alam mo ba kung gaano karaming problema ang iyong naidulot? Kabanata 1095. Nagdulot ng gulo. Kailan pa ako nagkaproblema? Hey, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung anong mali mo ha. Pinigyan mo ng hangin si Thomas. Pinigyan mo siya ng pagkakataong sumali sa departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad. Alam mo bang galit na galit ang direktor dito? Napatulala si Craig Eastwood. Hindi ka naman seryoso ha. Gustuhin man niyang protektahan ang kanyang anak, hindi naman niya kailangang umabot sa ganoong lawak, di ba? Nag-aatubili na si Director Mayo na ilagay si Thomas sa aking departamento. Bastos ka, karaniwang magalang si Jed Motley ngunit hindi pa rin siya nakapagpigil. Ang pakikipag-usap sa mga hanggal na tao ay talagang nakakabigo. Napaisip siya saglit. Ang iyong departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad ay mayroong lahat ng mga pangunahing pamamaraan at lihim ng buong kumpanya. Paano mo papayagan si Thomas na makapasok sa iyong departamento? Maaari ka bang managot kung nakakuha siya ng anumang mahalagang impormasyon? Nagpanik si Craig. Oh, so ganun pala. Hoy, Mr. Motley, makatitiyak ka. Hindi ko hahayaan si Thomas na makakuha ng anumang impormasyon mula sa aking departamento. And as Thomas just entered my department, I made it so that he is in charge of the case with Dream Network. May kumpiyansa siyang sinabi na babalik siya kasama ang nilagdaang panukala sa loob ng 3 araw. Hey, gusto kong makita kung anong mga dahilan ang maiisip niya kapag bumalik siya na walang dala. Tumawa si Jed pagkatapos niyang pakinggan si Craig. Ngayon ay kawili-wili. Ang pamilya Martin ay namuhunan sa Dream Network. Kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya makukuha ang kontrata. Talagang susuko na kami sa proyektong ito. Pero dahil nagawa mong sisihin si Thomas, hindi naman talaga masama iyon. Nagtawanan sila habang nakatingin sa isa't isa. Ang isang balak laban kay Thomas ay lihim na nabubuo. Pumalik si Thomas sa villa. May isa pang lalaking naghihintay sa kanya ngayon.
Isa sa 12 Golden Zodiac, Cancer. Ang Cancer ay isang napakahusay na mananaliksik. Karamihan sa mga produktong ginawa ng Shalom Technology ay naimbento niya. Masasabing ang kanyang pag-iral ang dahilan kung bakit nangingibabaw ang Shalom Technology. At ngayon, dinala ni Thomas ang siyentipikong kababalaghan na ito sa Central City. Sa sandaling makarating siya, ibinigay ni Thomas ang lahat ng mga dokumento kay Cancer at binigyan siya ng utos, mayroon kang 2 araw upang kumpletuhin ang panukala para sa proyektong ito. Kinuha ni Cancer ang mga dokumento, tumingin at ngumiti. Ang antas ng kahirapan na ito ay hindi nagdulot ng banta sa kanya. Hindi ko kailangan ng 2 araw, gagawin ko ito mamayang gabi. Tunay ngang totoo sa kanyang pangalan, Cancer, walang sino man ang maihahambing sa kanya sa larangang ito. Sige, iiwan ko ito sa iyo. Habang ginagawa ng Cancer ang kanyang trabaho, dumating sina Iris at Iris Cruz. Tanong ni Iris, kumusta ang meeting ngayon? Umiti si Thomas at sinabing, naging maayos ang lahat ngayon. Hindi maitatanggi na ang mayroon ako ngayon ay huwad na autoridad lamang. Kahit sino pa ay lubos na magpapasalamat sa Peking Nelson na ito kung sila ang nasa pwesto ko. Ano ang susunod mong plano? Ganoon pa rin ang ginagawa namin, teka. Ngunit sa gitna ng paghihintay, gagawa ako ng inisyatiba upang maunawaan ang higit pa sa mga pangunahing pamamaraan at lihim ng Sterling Technology. Lumipas ang gabi at sa madaling araw ng sumunod na araw, ibinigay ni Cancer kay Thomas ang natapos na proposal. Gusto ni Thomas na maglaro ng ligtas at kaya sinabi niyang kailangan niya ng 3 araw. Ngunit sino ang nakakaalam na natapos ng Cancer ang trabaho sa isang gabi? Kung ito ay magpapatuloy sa ganitong bilis, maibabalik ni Thomas ang nilagdaang panukala sa Sterling Technology sa ngayon. Talagang minaliit niya ang kakayahan ng Cancer. Ako na ang turn na gawin ang trabaho ko pagkatapos ng Cancer sa kanya. Itinago ni Thomas ang panukala habang minamaneho ang kotse sa direksyon ng Dream Network. Kabanata 1096. Sa silid ng pagpupulong ng Dream Network, si Jake Willis, ang boss, ay agarang nagtipon ng ilang mahahalagang executive at tinalakay ang usapin ng pagtanggap kay MS Martin. Ngayon, pupunta si Miss Daisy Martin sa kanilang lugar para magsagawa ng inspection. Ito ay dahil ang kanilang kumpanya ay gumawa ng maraming laro, video, pati na rin musika na may kaugnayan sa comics at nagustuhan ito ni Daisy. Sabi ni Jake, si Miss Martin gusto mo ang trabaho natin. Siya ay personal na pumupunta para sa inspection at ito ay isang karangalan para sa amin. Alam ng lahat na si Miss Martin ay ang layaw na anak ng ulo ng pamilya Martin. Hanggat pinaglilingkuran natin siya ng maayos, tiyak na tataas ang puhunan ng pamilya Martin sa kumpanya natin. Natuwa ang lahat. Boss, I suggest we exhibit our works at the entrance so that Miss Martin will be able to see them the moment na dumating siya. Baka mas magustuhan niya tayo. Tumango si Jake. Layan ay isang magandang ideya. Pumunta ka na at tapusin mo na. Habang nag-uusap ang lahat ay biglang bumukas ang pinto. Sa pintuan, sinabi ng kalihim, Boss, dumating na ang staff ng Sterling Technology. Ang sabi niya, tapos na ang project proposal, kaya umaasa siyang mapuntahan mo ito ng personal at matanggap. Sterling Technology. Pumalaklak si Jake. Walang isip ba talaga ang mga iyon o nagpapanggap lang? Tatanggapin ba ng aming kumpanya ang kanilang panukala? Ilang beses na namin silang tinanggihan, ngunit hindi pa rin nila matutunan ang kanilang leksyon. Pakiusapan mo siyang umalis. Kailangan kong makatagpo ng mas mahalagang panauhin ngayon. Wala akong oras para makipag-ugnayan sa mga staff mula sa Sterling Technology. Iayaw niyang makipagkita sa mga tauhan. Tapat na iyon para makita ang pagkapuot ni Jake sa Sterling Technology. Sa oras na ito, biglang may naisip na isang staff. Tumawa siya at sinabing, tahan na. Boss, huwag mo siyang hayaang umalis ng ganoon lang. Naguguluhan si Jake habang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Boss, pag-isipan mo. Ang pamilya Gomez ay namuhunan sa Sterling Technology at may hawak silang mga bahagi doon. At saka, magkaribal ang pamilya Gomez at Martin. Kung mapapahiya natin ng walang awa ang kinatawan ng Sterling Technology sa harap ni Miss Martin, hindi ba't ibigin natin ang pamilya Martin? Kapag nangyari iyon, siguradong magiging masaya si Miss Martin. Ang kanyang sinabi ay lubos na sinasang-ayunan ni Jake. Iyan ay isang magandang ideya. Sterling Technology, napakamangmang mo kaya pumunta ka para humingi ng gulo.
Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Tinanong niya ang sekretarya, sino ang dumating. Sumagot ang kalihim, Thomas Mayo. Sige, hilingin mo na lang kay Thomas Mayo na maghintay. Bigyan siya ng isang tasa ng tsaa at hilingin sa kanya na maging mapagpasensya. Sige. Pagkaalis ng sekretarya ay tinignan ni Jake ang oras. Wala pang kalahating oras bago dumating si Miss Martin. Kailangang maghanda ang lahat ngayon. Makalipas ang kalahating oras, puminto ang isang itim na Rolls Royce sa harap ng Dream Network. Personal na pinuntahan siya ni Jake. Nang bumukas ang pinto, may lumabas na maliit na figure sa sasakyan. Ito ang munting prinsesa ng pamilya Martin, si Daisy. Oh, Miss Martin, talagang isang karangalan para sa amin na makasama ka sa aming kumpanya. Pasok ka sa loob. Isang magalang na ngiti si Daisy. Sige. Habang may kasamang mga bodyguard ay pumasok si Daisy. Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, nakita niya ang iba't ibang mga gawa na ipinakita sa paligid at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Habang papalayo siya sa loob, mas nararamdaman niya ang otaku vibe doon. Ginoo. Willis, medyo maganda ang working environment mo, papuri ni Daisy. It's all because your father is taking care of us. Habang nasa kalagitnaan ng sentence si Jake ay pilit niyang iniiba ang usapan. Miss Martin, naghanda talaga ako ng munting regalo para sa iyo ngayon. Oh, ano ito? Ito ay isang tao. Tao. Miss Martin, sumama ka sa akin. Dinala ni Jake si Daisy sa isang lugar sa tapat ng anteroom at saka sila umupo. Itinuro niya ang loob ng anteroom at sinabing, Miss Martin, tingnan mo ang loob ng kwarto. Nagtataka namang lumingon si Daisy at tumingin. Maayos naman siya noon, pero sa paglingkor niya ay tuluyan na siyang natigilan. Ang taong nakaupo sa anteroom ay ang lalaking matagal na niyang hinahanap-hanap araw at gabi. Kamakailan lamang, palaging naaalala ni Daisy ang mga bagay na nangyari noon sa eroplano kasama si Thomas. Sa tuwing mag-isa siya, palihim niyang inilalabas ang name card ni Thomas. May ilang beses na niyang gustong tawagan ang numero sa name card, ngunit pinipigilan niya ang sarili sa lahat ng oras. Paano magkukusa ang isang babae na tumawag sa isang lalaki? Napaka-reserved niyan. Gayunpaman, habang pinipigilan niya ang kanyang sarili na tumawag, mas na-miss niya ito. Muntik na siyang mabaliw. Sinong mag-aakala na napakaswerte ni Daisy sa muling pagkikita ni Thomas sa Dream Network ngayon? Mukhang ito na ang tadhana. Tahan na. Biglang naalala ni Daisy ang sinabi ni Jake na gusto niyang bigyan siya ng regalo ngayon lang at tao iyon. Hindi kaya. Alam ng lahat sa mundo na may gusto si Daisy kay Thomas. Hindi naman pwede yun, di ba? Maliban kay Laura, walang ibang nakakakilala kay Thomas. Itinago pa niya ito sa kanyang kapatid na si Dylan. So, paano nalaman ni Jake ang lihim niyang iniisip? Habang nalilito siya, tumayo si Jake, ngumiti, at sinabing, Miss Martin, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang tao sa loob ng silid ay kinatawa ng Sterling Technology. Dumating siya para magsumite ng proposal para sa isang proyekto sa aming kumpanya. Miss Martin, bibigyan kita ng magandang palabas ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, nagkusa siyang maglakad papunta sa anteroom. Kabanata 1097. Sa oras na ito, mitigang umiinom ng tsaa si Thomas habang naghihintay. Inaasahan na niya ito kanina pa. Kung ang iyong panukala ay tinanggihan ng ilang beses, ito ay isang normal na bagay na napapabayaan ng host company. Noong una ay inakala ni Thomas na kailangan niyang maghintay ng 1 hanggang 2 oras, ngunit hindi niya namalaya na dadating lamang ang mga tauhan pagkatapos ng kalahating oras. Medyo mabilis sila. Hoy, ikaw ba ang kinatawan ng Sterling Technology, Thomas Mayo? Hi, ako ang boss ng Dream Network, si Jake Willis. Hi, Mr. Willis. Nagkamayan ng dalawa bago sila umupo sa kani-kanilang upuan. Sabi ni Jake, ilang beses na naming tinanggihan ang proposal ng Sterling Technology. Sa totoo lang, duda talaga ako sa kakayahan mo. Napangiti si Thomas. Inabot niya sa kanya ang bagong proposal. Ginagarantiya ko na hindi kita bibiguin sa pagkakataong ito. Oh, ganyan ka ba ka-confident? Paano kung ma-disappoint ulit ako? Ano ang dapat gawin ni Thomas? Ano pa ang magagawa niya? Kukunin lang na ang proposal niya at umalis. Ngunit, hindi makasagot ng ganoon si Thomas dahil tinanong ito ng lalaki. Tumawa si Thomas at tinanong siya pabalik, ano ang gusto mo, kung gayon?
Easy. Kailangan ko lang ng Sterling Technology para aminin ang kakayahan nito sa publiko. Siya ay napaka-relaxed, ngunit siya ay talagang iniinsulto si Thomas at minamaliit ang buong Sterling Technology. Gayunpaman, mahinahong sumagot si Thomas, okay. Umayag lang siya. Hindi inaasahan ni Jake na ganoon kadaling mag-oo ang lalaking ito. Okay, tingnan ko ulit kung ano ang isinulat mo sa panukalang ito. Kinuha niya ang proposal at casual na binaliktad iyon. Actually, gusto lang niyang magpanggap. Ano man ang nilalaman nito, matatag na nagpasya si Jake na tatanggihan niya si Thomas. Gusto niyang pasayahin ang pamilya Martin sa pamamagitan ng pag-insulto sa Sterling Technology. Gayunpaman, naaakit si Jake sa panukala habang pinagmamasdan niya ito ng perfunctorily. Bagamat hindi ganoon kataas ang kanyang moral na integridad, medyo may kakayahan pa rin siya. Pagkatapos niyang magbuklat ng ilang pahina, pumanga siya sa nilalaman. Hindi nakakagulat na madaling sumagot si Thomas. Informative pala talaga ang proposal. Hindi napigilan ni Jake na magbuklat pa ng ilang pahina. Habang binabasa niya, mas lalo siyang nagulat. Masyadong perpekto ang nilalaman nito. May hinanakit man siya sa Sterling Technology, hindi niya maiwasang palihim na purihin ito. Ito ay mahusay na. Sa totoo lang, kung ang panukalang ito ay hindi ginawa ng Sterling Technology, tiyak na pipirmahan niya ang kontrata on the spot. Ang problema ay, nakaramdam ng awkward si Jake. Kung pumirma siya sa kontrata, ibig sabihin ba nito ay tumindig laban sa pamilya Martin? Hindi niya magagawa iyon. Kung hindi niya ito pipirmahan, mawawala sa kanya ang napakahusay na panukala at ito ay isang kahihiyan. Hindi niya mahawakan ang dalawang bagay sa kanyang mga kamay. Pagkatapos mag-isip ni Jake, naglalit ang ngipin at tinadyakan ang paa. Pagkatapos, pilit niyang inihagis sa sahig ang proposal. Tinuro niya si Thomas at pinagalitan. Ano ba ito? Naisip mo ba na madali mong dayin ang Dream Network? Paano mo maibibigay sa amin ang isang kakilakilabot na panukalang basura? Ay nako, napakawalang galang mo sa Dream Network. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang gustong aminin ng Sterling Technology na hindi ito kaya, ngunit gusto ko ring humingi ka ng paumanhin sa aming kumpanya. Pumalakpak siya at lumapit ang mga 6 na security guard. Galit na sumigaw si Jake bago gumawa ng anuman ang Sterling Technology, Thomas Mayo, kailangan mo munang humingi ng tawad sa akin. Kung handi, huwag kang mangarap na umalis sa pintuan ngayon. Labis na nagulat si Thomas. Maingat niyang binasa ang panukala. Sa totoo lang, kung 100% ang buong marka, maaari itong makakuha ng 99%. Kahit na ang isang nitpicking boss ay dapat masiyahan. Hindi niya akalain na ganoon ang kinikilos ni Jake. Sa madaling salita, kahit na hindi niya nagustuhan ang panukala, maaari niya itong tanggihan at itaboy si Thomas. Paano niya mapipilit si Thomas na humingi ng tawad? Siya ay lubos na hindi makatwiran at mapagmataas kay Thomas. Gayunpaman, hindi malalaman ni Jake kung gaano kahusay si Thomas. Gusto niyang i-bully ang mahihina. Papayag ba si Thomas na mangyari ito? Not to mention, gusto niyang pasayahin si Daisy sa pamamagitan ng pang-iinsulto kay Thomas. Ito ay isang lubhang maling intensyon. Matapos makita ni Daisy ang eksena habang nakaupo siya sa tapat ng anteroom, namutla ang kanyang kutis at kinakabahan siyang tumayo. Naisip niya na gusto ni Jake na formal na ipakilala sa kanya si Thomas. Dahil dito, sinadya pa niyang gumawa ng ilang paraan para ipakilala ang sarili at simulan ang pakikipag-usap kay Thomas. Sino ang makakaalam na ang kanyang paghahanda ay magiging walang kabuluhan? Baliw siguro si Jake. Gusto niya talagang maghanap ng mga taong bubugbugin si Thomas. Ito ba ay isang piraso ng crap? Higit sa lahat, ang pakikitungo ni Jake kay Thomas ay gumagamit ng hindi kinakailangang dahilan. Ito ba ang kultural na kapaligiran sa Dream Network? Ang magandang impresyon na mayroon siya sa lugar ay agad na nawala. Noon, isa lang ang nararamdaman ni Daisy tungkol kay Jake at Dream Network. Naiinis siya. Patigilan sila, ngayon na. No way. Kailangan kong pumunta doon mag-isa. Hindi na nakapaghintay si Daisy. Siya mismo ang tumakbo at pumunta sa pintuan ng anteroom. Galit siyang sumigaw sa mga security guard na hahawakan na sana si Thomas, tumigil ka na sa ginagawa mo. Siya ay isang loli na may maliit na figure at isang prinsesa na pinaglayaw. Bihira lang talaga siyang mawala sa publiko. Mukha namang natulala si Jake. Bakit ang sitwasyon? Iba sa kanyang hinulaan. Kabanata 1098. Base sa impresyon ni Jake, magkaribal ang pamilya Martin at Gomez.
Ang pakikitungo kay Thomas ay nangangahulugan ng pakikitungo sa pamilya Gomez. Kaya naman, bilang anak ng pamilya Martin, dapat maging masaya si Daisy. Gayunpaman, tila hindi masaya si Daisy sa sandaling iyon. Hindi lang siya nakaramdam ng kalungkutan, siya ay galit na galit. Kaya naman bahagyang natigilan si Jake. Tinulungan niya siya na harapin ang kanyang karibal, ngunit hindi siya masaya. Ano ba ang nangyayari? Ang kalungkutan ni Daisy ay naglagay kay Jake sa isang awkward na posisyon. Kung alam niya na mangyayari ito, tinanggap niya ang proposal ni Thomas. Pagkatapos ng lahat, ito ay natapos ng perpekto at kamangha-mangha. Tayang naman talaga kung isusuko lang niya. Ngunit, hindi iyon pinansin ni Daisy. Ang tanging inaalala niya ay si Thomas. Mukhang galit si Daisy habang pinapuna si Jake. Ganito ba gumagana ang Dream Network? Oh, aking kabutihan, lubos mong sinira ang aking magandang impresyon sa kumpanyang ito. Lahat ba ng otako na gawa ay ginawa niyong mga jerks? Hindi ko na gustong makita ang mga gawang iyon. Takot na takot si Jake. Kung sinaktan niya si Daisy ng ganoon, hindi niya maisip ang kahihinatnan. Mabilis niyang paliwanag, Miss Martin, makinig ka sa akin. Si Thomas Mayo ay mula sa Sterling Technology at ang pamilya Gomez ay namumuhunan at may hawak ng mga bahagi sa Sterling Technology. Once he said that, she should understand, right? Gayunpaman, mukhang hindi iyon pinansin ni Daisy. She put her hands on her waist and said, so what if the Gomez family holds shares there? Kailangan mong maging makatwiran sa lahat ng bagay. Ganoon ba talaga kalala ang proposal nila? Sa tingin ko, hindi ba? Sa tingin ko, ikaw ang nakakaramdam na ang pamilya Gomez ay may hawak na bahagi sa Sterling Technology kaya sinadya mong gumawa ng trick at nabigo sila. Hindi si Thomas ang nagkamali. Ikaw, Jake Willas. Nakaka-disappoint ka. Pulang-pula ang kutis ni Jake. Parang gusto na niyang magpakamatay. Oo, tama lahat ng sinabi ni Daisy. Ngunit, para kanino niya ito ginawa? Hindi ba niya ginawa iyon para sa pamilya niya? Siya ay kumilos ng masama laban sa kanyang konsensya dahil lamang sa gusto niyang pasayahin ang pamilya Martin. Gayunpaman, naisip ba niya na siya ay isang mababang at maliit na tao? Hindi maiwasan ni Jake ang magdusa sa katahimikan. Hindi niya talaga maintindihan kung talagang matuwid na tao si Daisy o hindi. Kung hindi, bakit niya pakikitunguhan si Thomas? Matapos pagalitan ni Daisy si Jake, nagkusa siyang maglakad papunta kay Thomas. Namula ang mukha niya nang bahagyang ibinaba ang ulo at sinabing, Mr. Mayo, sorry talaga. Napakabasto sa iyo ng Dream Network dahil sa mga personal na dahilan. Patawarin mo kami. Bahagyang ngumiti si Thomas habang sinasabi, okay lang. Medyo nagulat lang ako. Miss Martin, miyembro ka talaga ng pamilya Martin sa Central City. Mukhang nalampasan ko ang aking mga hangganan noong nakaraan. Hindi pwede. Mabilis na sinabi ni Daisy, talagang nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin noong nakaraan. Lagi kong tatandaan ang iyong kabaitan. Sa pakikinig sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay naunawaan ni Jake ang sitwasyon. Mukhang matagal na silang magkakilala at tinulungan pa nga ni Thomas si Daisy. Napaka-experience ni Jake. Nang makita niya kung gaano kaiya si Daisy, naintindihan niya ang iniisip ng batang babae. Kailangan pa ba niyang hulaan ito? Siguradong nahulog siya kay Thomas at siya ay umibig sa kanya. Siya ay isang batang babae na hindi kailanman interesado sa mga lalaki, ngunit siya ay mahiwagang nahulog sa isang bata at mahuhusay na lalaki. Gayunpaman, naging walang isip si Jake kaya gusto niyang insultuhan si Thomas. Talagang itinutulak niya ang kanyang sarili sa isang dead end. No wonder na balisa si Daisy. Ito ang lalaking lihim na nagustuhan ni Daisy. Hindi pa huli ang lahat para bumawi sa kanyang pagkakamali. Si Jake ay isang taong mahusay sa pakikibagay. Mabilis niyang kinuha ang proposal sa sahig at pinunasan ng alikabok sa dokumento bago siya. Umiti at sinabing, oh, Ginoong Mayo, I'm really sorry. Masyado akong impulsive para gawin ang ginawa ko ngayon at masama talaga ang ugali ko. Ako dapat ang parusahan. Tinenyasan niya ang mga security guard at agad silang lumabas ng anteroom na masunurin. Ikinumpas ni Thomas ang kanyang kamay. Kalimutan mo na. Walang kabuluhan na pag-usapan ito muli. Ibalik mo na lang sa akin ang proposal ko. Kabanata 1099. Hindi ko maibabalik ang panukalang ito sa iyo. Ano? Ginoong Mayo, kanina pa ako nag-iisip.
Ang panukalang ito ay perpekto at ito ang kailangan ng aming kumpanya sa ngayon. Pero ikaw lang. Ang walang isip ko kanina. Halos mawala ako sa napakagandang proposal. Ginoong Mayo, handa akong bumawi. Handa akong bilhin ang panukalang ito sa dobleng presyo at magkaroon ng malakas na pakikipagtulungan sa Sterling Technology. Hindi niya ito tinanggap na may dobleng presyo. Nagbabayad talaga siya ng malaking halaga. Hindi niya maiwasan. Kung gusto niyang pasayahin si Daisy at kumbansihin si Thomas na isuko ang panukala, kailangan niyang magsakripisyo. Kung hindi, hindi siya makaget over. Napakatalino ni Jake sa aspetong ito. Umalaklak si Thomas. Ang ilang mga tao ay talagang mahusay sa pagbabago ng panig. Ngunit, ito ay mabuti rin. Matagumpay niyang nakumpleto ang kanyang misyon at naipaliwanag niya kapag bumalik siya sa kumpanya. Ginoong Willis, gagawin ko lang ang ayon sa sinabi mo. Walang anuman. Nag-open si Jake ng isa pang paksa bago siya ngumiti at sinabing. At saka, gusto kong imbitahan si Mr. Mayo at Miss Martin sa isang pagkain para ipahayag ang aking paghingi ng tawad. Medyo nagulat sina Thomas at Daisy. Ito talaga ang karagdagang hakbang ni Jake para purihin si Daisy. Pagkakain nila mamaya, hahanap siya ng dahilan at aalis. Iiwan niya doon sina Thomas at Daisy at gagawa ng sitwasyon para manatili ang lalaki at babae sa isang silid. Magpapasalamat kaya si Daisy sa kanya. Speaking of experience, karanasan at matalino si Jake. May lumapit at maghanda ng pagkain ngayon. Before any delays, itinulak silang dalawa ni Jake sa reception room ng kumpanya. Ang silid ay sadyang idinisenyo upang makatanggap ng mga bisitang VIP. Maraming magagarang mesa at upuan na sadyang ginamit para sa kainan. May isang mesa ng masasarap na pagkain. May red wine pa nga, maiinit na ilaw, at nakapapawi na background music. Mukha talaga akong romantic scene sa isang drama. Tinagot ni Jake ang isang tawag sa disenteng paraan at lumabas ng kwarto para bigyan sila ng pagkakataong manatiling mag-isa. Medyo naging awkward ang mga pangyayari. Bagamat nagustuhan ni Daisy si Thomas, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Isa pa, hindi pa siya nakalagay sa ganoong sitwasyon sa isang lalaki, kaya hindi niya maiwasang mataranta. Samantala, mas kalmado si Thomas. Ito ay dahil lamang sa kalmado ang pag-iisip ni Thomas at wala siyang maruming pag-isip sa ibang mga babae. Iinom ba tayo? Itinabi ni Thomas ang alak at kinuha si Daisy ng isang basong soda. Kung tutusin, napaka-cute ni Daisy. Kahit na siya ay nasa hustong gulang na, gagawin pa rin niya ang mga tao na hindi malay sa pag-aalaga sa kanya na parang isang bata. Lahat ay magiging isang malaking kapatid na lalaki o babae sa presensya ni Daisy. Sandaling natigilan si Daisy. Naiintindihan din niya ang iniisip ni Thomas, kaya napangiti siya at medyo nalungkot. Ayaw niyang maging little sister sa kanya. Gusto niyang maging Thomas. Nang maisip niya iyon, hindi sinasadyang namula ang kanyang kutis na parang nilalagnat. Nalilibugan ang dalaga. Bigla na lang dumating ang pag-ibig nang hindi pa siya handa. Hindi ka bibigyan ng oras para maghanda para sa pag-ibig. Darating lang ito kung kailan niya gusto. Kabanata 1100. Kumuha din si Thomas ng isang tasa ng soft drink. Sumimsim siya. Masarap ang lasa. Nabawasan nito ang kakulaitan ni Daisy. Biglang tinitigan ni Thomas si Daisy ng matagal sa hindi malamang dahilan, at namula ang mukha ni Daisy, at bumilis ang tibok ng puso niya. Ginoong Mayo, anong tinitingin-tingin mo? In thinking na coincidence talaga ang nangyari sa mundo. Nakatulong ako sa iyo minsan, at minsan mo rin akong tinulungan. Ang mas hindi ko inaasahan ay na ikaw talaga ang anak ng pamilya Martin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daisy. Ano ang mali sa pagiging anak ng pamilya Martin? Layuan ba siya ni Thomas dahil sa status niya? Ginoong Mayo, lalayuan mo ba ako dahil sa status ko? Umalaklak si Thomas. Hinding-hindi ko huhusgahan ang mga tao batay sa kanilang katayuan. Magiging mahusay. Tinanong ni Thomas, so, magkakaroon ka ba ng puot laban sa akin dahil ako ay mula sa Sterling Technology? Bakit ako? Nagpout si Daisy at sinabing, I hate those family disputed. Hindi ba pwedeng magkasundo na lang ang lahat? Sa kasamaang palad, hindi ako pinakinggan ng aking ama nang kausapin ko siya tungkol dito. Bata pa daw ako. Talagang papatunayan ko sa kanya balang araw na magkakaroon ng isang sandali kung saan ang tatlong pinakamalaking pamilya ay nagkakaisa. Bahagyang ngumiti si Thomas habang nakatitig sa batang babae sa kanyang harapan. Oo,
Ang kanyang mga iniisip ay napakabata, ngunit ang kanyang pag-iisip ay napakalinis at kaibig-ibig. Pagsasama-sama ng tatlong malalaking pamilya. Maliban kay Daisy, wala nang pangalawang tao na magkakaroon ng ganoong inosente at katawa-tawang pag-iisip. Miss Martin. Agad naman siyang pinigilan ni Daisy. Wag mo akong tawaging ganyan. Hindi ko ito gusto. So, anong itatawag ko sa'yo? Tawagin mo na lang akong Daisy. Sige. Pwede ba kitang tawaging Tom? Siyempre. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Kumain sila habang nag-uusap sa maliit na kwarto at medyo harmonious ang atmosphere. Bagamat walang romantikong vibe, labis na ikinatuwa ni Daisy ang sandaling ito. Ang masasayang oras ay laging mabilis na lumilipis. Sa isang kisap mata, gustong umalis ni Thomas dala ang pinirmahang kontrata. Nag-aatubili si Daisy na humiwalay sa kanya, ngunit hindi niya ito masabi dahil ito ay magmukhang napaka. Tom, sana magkaroon tayo ng pagkakataong magkita ulit. Magkakaroon. Tumalikod na si Thomas at umalis. Sumakay siya sa kotseng dinaanan ni Iris at umalis na sila. Nakatitig sa sasakyan ni Thomas na pinaharurot sa malayo, wala na ang puso ni Daisy. Nawalan din siya ng interes na manatili sa Dream Network. Tumayo siya, sumakay sa kotse niya at umalis na rin. Mahirap siyang makilala at mahirap ding humiwalay sa kanya. Kaya't nakaramdam ng matinding kalumbayan si Daisy. Nakilala lang niya ito pagkatapos niyang mahalin ito ng matagal. Ngunit, hindi pa siya nag-enjoy sa magandang panahon kasama siya at kailangan niyang tanggapin ang sakit ng paghihiwalay sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa tamis. Masakit din. Sa kabilang banda, pagkatapos bumalik si Thomas sa Sterling Technology, agad siyang sumugod sa R&D department ng walang tigil. Nang makita ni Craig, ang supervisor, at iba pang mga tauhan na nakabalik na si Thomas, hindi niya naiwasang tuyain, "Oy, hindi ba ito ang ating dakilang Mr. Mayo? Bakit ka pumupunta sa opisina kung gagawin mo ang proposal?" Bago sumagot si Thomas ay pumasok na rin si Jed, ang manager. "Ano ang pinag-uusapan niyo dito?" tanong ni Jed. "Ginoong Motley, wala kaming pinag-uusapan. Nag-chit-chat lang kami ni Mr. Mayo. Nangako siyang makakakuha siya ng kontrata sa Dream Network sa loob ng 3 araw pero hindi ko alam kung bakit bigla siyang bumalik ngayon. Sa palagay ko ay nabigo siyang isulat ang kontrata kaya bumalik siya upang humingi ng awa. Hindi kasalanan ni Craig ang paggawa ng ganoong hula. Ganoon din ang iniisip ng ibang tao. Nahulaan nila na dapat alam ni Thomas na medyo mahirap ito pagkatapos niyang magtrabaho sa loob ng 1 araw. O dapat sabihin na alam ni Thomas ang tungkol sa Dream Network at ang relasyon ng pamilya Martin. Alam niyang imposibleng misyon iyon kaya umatras siya pagkatapos niyang malaman ang kahirapan. This time, bumalik siya para humingi ng awa. Kahit na nakakahiya, ito lang ang solusyon. Pumalaklak si Jed at sinadya niyang sabihin, "Alam ko rin ang tungkol sa proyekto. Ang Dream Network ay nasa isang maliit na espesyal na posisyon, kaya ito ay isang imposibleng misyon. Matagal ko na itong pinaghandaan, kaya hindi ito big deal kahit hindi ito makumplito ni Thomas." Itinuring itong nagbibigay ng pagkakataon kay Thomas na umatras sa awkward na sitwasyon. Ginampanan ni na Craig at Jed ang mga tungkulin ng isang masamang tao at isang mabuting tao ayon sa pagkakabanggit. Ininsulto nila si Thomas habang ipinapakita ang pagiging bukas palad ni Jed. Sa mga mata ng maraming kawani, ang imahe ni Jed ay mas makinang at makapangyarihan. Para kay Thomas, isa lamang siyang basura na nagsasalita ng mayabang at bumalik na may kabiguan. Hindi niya mahigpit na hinawakan ang kanyang posisyon bilang kahalili. Tinadya ni Jed na sabihin kay Thomas, "Mr. Mayo, hindi mo kailangang isipin ito." Parang inaaliw siya. Pero, parang sarcastic. Habang iniisip ng lahat na sasamantalahin ni Thomas ang kalamangan na ito at ang bagay na ito ay matatapos, si Thomas ay sumili ng isang matingkad na ngiti. May sinabi siya na ikinagulat ng lahat. "Bumalik ako ngayon hindi para ipasa ang pera. Nandito ako para tapusin ang trabaho ko. Natapos ko na ang kontrata. Sa 1 araw lang." Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata at lahat sila ay ganap na natigilan. Mukhang natulala pa si Craig. Sa kanyang pananaw, ang pagpirma ng kontrata sa loob ng 3 araw ay kalokohan na. Sa oras na ito, labis na magsalita si Thomas kaya natapos niya ang misyon sa 1 araw. Hindi ba siya nagsasalita ngayon? Nahulaan niya na si Thomas ay gumawa ng isang peking kontrata upang makatakas.